Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Habang abala ko sa paghahanap ng bagong kaso na ipi-feature ko ay kaagad nakuha ng kasong ito ang atensyon ko. Pero bago ako magpatuloy para sa mga taong bago sa channel na ito at walang tigil sa pag-iiwan ng comment at tanong ng tanong kung totoo ba ang mga kasong ipi-feature ko, opo, 100% totoo ang lahat ng mga kasong inilalathala ko sa channel na ito. Lagi kong sinasabi na sa dami ng nagsusuputang channel tulad ng channel ko, para hindi masayang ang oras mo ay lagi kang mag-google ng pangalan ng mga tao o case number ng ipini-feature nila. Kung wala kang makita ay iisa lamang ang ibig sabihin niyan. Ang mga kasong ikinikwento nila ay peke at katang-isip lamang. Kung nalilito ka naman ay lagi pong tandaan na ang orihinal na Tagalog crime stories ay berde ang kulay ng profile picture. And without further ado, ang kwento ng krimen na ito ay mula mismo sa website ng Supreme Court. Kung mag-google ka ay matatagpuan ito sa Unique Identification Number General Register number 244692. Natapos kong basahin ang 25 pahinang dokumento na yan at ang desisyon ay ginawa ni Alfredo Benjamin Sabater Caguiwa na 174th Associate Justice of the Supreme Court of the Philippines noong 2024. Magsisimula ang kwento natin ngayon sa pagpapakilala ko sa iyo sa magkaibigan na sina Claire at Pulita. Ayon sa ulat ng 12 o 13 taong gulang si Claire ay naging close ang dalawa. At kahit mas matanda dito si Pulita ay hindi yun naging hadlang para magkaroon sila ng magandang relasyon bilang magkaibigan. Ang ama ni Claire ay saksi kung gaano naging magandang ehemplo sa kanyang mahiyain at tahimik na anak si Pulita. Kaya nang mahirapan itong makakuha ng apartment sa Mandaluyong, ay siya pa ang nagiya dito na tumira sa apartment ng kanyang anak ng libre. Sa loob ng ilang buwan ay naging maayos ang naging buhay ng dalawa. Si Claire ay nagkaroon ng maayos na trabaho bilang isang nurse habang si Pulita naman ay isang iginagalang na teacher. Pero alas 7 ng umaga noong buwan ng Hunyo taong 2005, si Mr. Ruiz na ama ni Claire ay nagulat ng isang tao ang umahangos na kumatok sa kanyang bahay. Sinabi nito na kailangan niyang pumunta sa tinutuluyan ng kanyang anak na malayo lamang ng ilang bahay mula sa kanyang tahanan. Agad itong humangos patungo sa apartment ni Claire pero kinailangan pa itong sapilitan na buksan sapagkat ang pintuan ay nakakandado. Sa court document ay nakalagay na noong makarating si Mr. Ruiz sa silid ay nakita niya si Pulita na hubad at nakapatong sa ibabaw nito ang kanyang anak na si Claire na wala ring saplot. Ang guro na si Pulita ay kapansin-pansin na hindi na gumagalaw dahil ito ay patay na. Ngunit napansin niya na ang 4 na mga daliri ng kanyang anak na si Claire ay nasa loob ng bunganga nito. Inilarawan niya na ang mga mata ni Claire ay nanlilisik at wala itong tigil sa pagsasalita na parabang ito ay nagdadasal. Ang eksena na yan ay nasaksahan rin ng mga pulis na dumating sa lugar. Kaya kahit nalilito sa nangyari, si Mr. Ruiz ay mabilis na hinila ang kanyang anak. Pero dahil sa hindi niya ito makontrol, ay hiningi na niya ang tulong ni SPO1 Eugenio. Nakiusap siyang pusasa na si Claire sapagkat ito ay sumisigaw, nagwawala at hindi makausap ng matino. Nang mailabas sa apartment, ang mga otoridad ay agad nilagyan ng tape ang unit at itinuring nilang crime scene ang lugar. Habang nangyayari yan ay dinala naman sa ospital si Claire para ito ay gamutin. Ang mga residente doon pati ang mga taong nakakakilala sa magkaibigan ay nagulat dahil hindi sila makapaniwala sa ginawa ni Claire sapagkat alam nilang close na close ang mga ito sa isa't isa.
Nang masiyasat ng medico legal ang bangkay ng biktima ay kinumpirma nito na ang ikinamatay ni Polita ay ang matinding sugat nito sa ulo na maaaring sanhi ng pagkabagok o paghampas dito ng mabigat na bagay at ang ilang tadyang din nito ay bali-bali rin. Ang mga kaanak ni Polita ay nagalit kay Claire dahil sa tindi ng ginawa nito sa kanilang mahal sa buhay. Kaya sa tulong ng mga otoridad, noong August 19, ang kapatid nitong si Emily Bonifacio Madriaga ay sinampahan ito ng kasong homicide. Pero ang nasasakdal ay nag-plead ng not guilty. Sa pagtatangka ng prosecutor na mas mapaniwala ang judge na merong malakas na motibo ang salarin para patayin ang biktima, ay sinabi nito na hindi lamang simpleng magkaibigan sina Claire. Pero ang mga ito ay meron di umanong intimate relationship. Ibig sabihin, ang mga ito ay di umano'y magkasintahan. Sa korte ay sinabi nito na noong napapalapit si Polita sa ibang lalaki na nakilala nito sa simbahan ay doon na nag-init ang ulo ni Claire. Ang mga ito ay nag-away hanggang nauwi na sa patayan. Ngunit nang humarap ang defense attorney ng sasakdal ay iginiit nito na walang katotohanan ang mga sinabi ng prosecutor na ang nangyari ay isang crime of passion. Sa halip ay pinaglaban nito na ang kanyang kliyente ay di umano'y wala sa tamang katinuan o pag-iisip nang mangyari ang krimen. Sa madaling salita, ang anggulo na kanilang gagamitin para maabsuelto si Claire ay insanity defense. At para makumbinsi ang hukom na may sakit nga sa pag-iisip ang suspect, ay iniharap nila ang ilang mga eksperto tulad ni na Dr. Norma Macalalad Lazaro, isang forensic psychiatrist sa National Center for Mental Health. Si Dr. Roberto Garcia na isang medical legal consultant sa Victor Potenciano Medical Center. Si SPO1 Robert Eugenio at ang huli ay ang tatay mismo ng salarin ni si Carlos Romulo Ruiz. Itinanggi ni Mr. Ruiz na merong relasyon ang dalawa dahil ang mga ito ay mag-best friend talaga. Gamit ang police report ay nalaman ng mga otoridad na ang nurse na si Claire at best friend pala nitong si Polita ay parehong mga relihiyosong tao. Bukod sa linggo-linggo na mga itong pagdalo sa Catholic Holy Mass, madalas na pagbabasa ng Biblia, ang magkaibigan ay araw-araw din na binabasa ang Christian Prayer Book. Ngunit nang pumasok ang taong 2004, si Claire na isang Roman Catholic ay naingganyong dumalo sa Pentecostal Born-Again Christian Church service. Doon ay tinawag siya sa stage at ang pastor ay nilagyan siya ng langis sa ulo. Na kung ikaw ay nagbabasa ng Bible ay nangangahulugan lamang na si Claire ay maaaring pagpalain o gagaling ito sa kung anumang sakit ang kanya nararamdaman. Pagkatapos niyan ay nagulat ang lahat na magsalita ito sa ibang wika o speaking in tongues. Kinabukasan, si Claire na isang nurse ay di umano'y may kakayahan ng magpagaling. Ang pangyayaring yan ang naging rason kung bakit mas naging relihiyoso pa ito sa punto na gumagawa na rin siya ng kanta. Ang isa sa mga nakompose nito ay ang kantang may pamagat na Novena Prayer to God the Father na lagi nilang kinakantang magkaibigan uma-umaga. Ang mga kapitbahay na mga ito ay nagpatotoo na nasanay na sila na ang dalawa ay minsang maingay pero nire-respeto nila ang pagpapractice ng mga ito ng kanilang reliyon. Noong 2005 ay walang pagbabago sa routine ng dalawa. Ngunit noong June 8, si Claire ay kinumbinsi sa Polita na kailangan nilang gawin ang tinatawag na deliverance of demons and devils o yung pagpapalayas ng demonyo at masamang espiritu. Sapagkat naniniwala si Claire na sinasapian siya ng demonyo dahil nangangatal o nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang marinig yan ni Polita ay hindi ito nagdalawang isip na samahan ang kanyang best friend. Bukod sa aklat na naglalaman ng mga bagay, salita at dasal na kailangan nilang gawin, ang dalawa ay inihanda ang kanilang mga sarili sapagkat alam nilang mahaba ang proseso na kanilang papasukin. Sinimulan nila ang pagpapalayas ng demonyo kay Claire noong June 9. Ang ingay mula sa malakas nilang pagdadasal ay narinig ng mga tao sa kabilang unit. Ngunit dahil nga sa normal lamang ang mga itong nakakarinig ng malalakas na pagsigaw at malakas na boses kapag nagbabasa at nagdadasal ang mga ito, ay nagkipit-balikat lamang ang mga tao. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay nagiging intense na pala ang nangyayari sa loob ng unit na magkaibigan. Kinabukasan, June 10, sinabi ni Claire na nakakita siya ng 13 mga demonyo na nakapaligid sa kanya.
Ang mga ito ay lagi siyang hinahawakan na naging dahilan kung bakit nangangati ang kanyang mga balat. Sa pagdami ng demonyo na kanyang nakikita ay siyang paglakas din ng kanilang mga boses para mapalayas sa mga ito. Pero tila natatalo sila. Ngunit sa sinumpaang salaysay ni Claire nang pakiramdam nila na sila ay nadedehado na, ay doon na niya nakita ang Lady of Lourdes na naawa sa kanya. Ibinigay nito di umano sa kanya ang isang cross para magamit niya sa kanyang laban. Nang magising siya ng gabi ng araw ding yun, naramdaman ni Claire na may dugong lumalabas sa kanyang mga kamay. Pero kahit hindi pa niya naiintindihan ang nangyayari, nagulat siya nang si Pulita ay di umano'y nag-transform bilang si Jesucristo. Habang ito ay nakatayo sa kanyang harap ay meron di umunong bumulong sa kanya na ipagpatuloy ang pagpapalayas ng demonyo. Noong umaga ng June 11 nang hindi pa rin umaalis ang demonyo kay Claire, si Pulita ay dinala ang kanyang best friend sa kumbento. Doon ay sinabi nila na ang demonyo ay sumapi kay Claire sapagkat malapit na di umano ang second coming o yung pagdating ni Jesus Christ. Ang magkaibigan ay dinala sa isang silid ngunit pinaalis sila ng mga madre pagkatapos isigaw ni Claire na si Cardinal Sin at Pope Benedict XVII ay parehong mga demonyo. At bago ko ipagpatuloy ang ibang detalye sa kasong ito, kung nagtataka at kine-question mo pa rin kung may katotohanan ang mga sinasabi ko, again, pumunta ka sa Google. I-type ang GR number 244692 at makikita mo na ang kasong ito ay nangyari nga at nakarating pa sa Supreme Court. Ang mga madre ay nagalit. Ang mga ito ay sinabi na maaaring baliw si Claire o baka naman ay talagang sinasapian ito ng demonyo. Pero kahit ano pa man ang pinagdadaanan nito para sa kanila ay hindi nila tutulungan ang isang tao na bumabastos kina Cardinal Sin at Santo Papa. Sa kadahilanan na sila ay pinagtabuyan sa paniniwala na talagang sinasapian si Claire ng demonyo, sa halip na sa ospital, ang magkaibigan ay bumalik sa kanilang inuupahang kwarto. Doon ay pinagpatuloy ng mga ito ang pagpapalayas ng demonyo at taimtim na pagdadasal hanggang 3:00 ng madaling araw noong June 12. Nakatulog ang mga ito ng ilang oras, pero nagising rin ng 8:00 ng umaga. Ngunit walang sinayang na oras ang mga ito. Sina Claire at Pulita ay muling nagdasal. Sinigawan ang demonyo hanggang sa nakita na naman ni Claire na ang kanyang best friend ay nag-transform muli bilang si Jesucristo. Kaya para ipakita ang kanyang paggalang ay hinalikan niya ang mga paa nito. Magkasama silang nagdasal at bandang 11:00 ng umaga, dang kalmado at hindi na sila ginugulo ng mga demonyo, ay nagawa pa ngang lumabas na magkaibigan sa kanilang bahay na para bang walang nangyari. Dumiretso ang mga ito sa misa na ginanap sa Shrine of Divine Mercy. Ngunit ayon kay Claire, ang kapayapaan na akala nilang permanente na ay magbabago nang sila ay makauwi ng 4:00 ng hapon. Nang buksan nila ang pintuan ng kanilang unit, ay nakita ni Claire ang isang demonyo. Agad niyang sinigawan si Pulita at kaagad silang nagdasal at sinigawan ang demonyo para ito ay umalis. Maya-maya pa ay nakita ulit ni Claire na nag-transform ang kanyang best friend bilang si Jesus. Kaya mas pinag-igi pa niya ang pagdadasal gamit ang Biblia. Lumakas din ang kanyang loob kaya sinugod niya ang demonyo at hinila ang sungay nito. Pero sa paglakas ng kanilang pagdadasal ay tila walang katapusan ang pinagkukuna ng lakas ng demonyo dahil ayon kay Claire ay sunod-sunod ang pagsulpot ng mga ito. Simula 4:00 ng hapon hanggang sumabit ang madaling araw ng June 13, ang magkaibigan ay walang tigil sa pagdadasal at pagsigaw na nakabulabog na sa ibang mga tenants. Ngunit kahit katukin ang pintuan ng magkaibigan ay walang pakialam ang mga ito dahil sa kanilang isip ay mas mahalaga ang ginagawa nilang pagpapalaya sa mga demonyo kesa ang tulog na kanilang mga kapitbahay. Sa sworn statement ni Claire ay sinabi nito na noong madaling araw ay kitang-kita niya kung papaano nag-transform si Pulita bilang isang demonyo. Ang ulo nito ay tinubuan ng sungay at walang sabi-sabi ay sumugod ito patungo sa kanyang direksyon. Habang sila ay nagpapambuno, narinig niya rin ang boses ni Mama Mary na di umano'y nag-utos na kunin niya ang cross na ibinigay sa kanya at ilagay ito sa bibig ng demonyo. Kaya sa paniniwala na matutulungan niya ang kanyang best friend na makawala o maibalik ito sa dati, hinawakan ni Claire ang sungay ng demonyo
At gamit ang natitira pa niyang lakas ay inhempas niya ang ulo nito sa sahig. Pero kung sa isip ni Claire ay kalaban niya ang demonyo, sa totoong buhay naman ay ang ibinabalibag niya sa sahig ng paulit-ulit ay si Pulita. Nang tila wala nang lakas ang demonyo ay ginawa ni Claire ang di umanong iniutos sa kanya ni Mary, ang isalaksak sa loob ng bibig ng demonyo ang cross. Nang hindi na lumalaban ay patuloy pa rin ang pagdadasal niya. Ngunit ayon mismo sa mga saksi, ang dahilan kung bakit hindi na ito lumalaban ay dahil sa ang demonyo o si Pulita ay patay na. Nang dumating ang tatay ng suspect na si Mr. Ruiz, kahit gusto nitong tanggalin ang kamay na nakasalaksak sa bibig ng biktima ay hindi niya yun magawa dahil talagang napakalakas ni Claire. Sa korte ay sinabi nito na sa loob ng 3 minuto na tinatangka niyang tanggalin ang kamay ni Claire, ay paulit-ulit nitong isinisigaw ang mga katagang, "This is the New Jerusalem. We will all be safe." Kahit sa salaysay ni SPO Juan Eugenio ay sinabi nito na ang hubad na si Claire ay talagang napakalakas, na kahit siya ay nahirapan itong pusasan. Nang maisugod sa ospital, ang unang doktor na tumingin sa suspect ay sinabi na ang biktima at sila rin ay nagkagatan pa dahil sa mga nakitang sugat sa likuran ng mga ito. Mula sa regular na ospital ay inilipat si Claire sa National Center for Mental Health sa Mandaluyong. Pero bago ito matingnan ng psychiatrist, ang staff ay itinali muna ito sa grill sapagkat talagang nagwawala ito. Nang masiyasat ng doktor ay binigyan ito ng pampakalma at nang hindi na nito gustong tumakbo o tumakas, ang mga doktor ay kinumpirma na si Claire ay hindi sinasaniban. Sa halip, ito ay nakakaranas ng psychotic disorder due to medical condition by reason of her hyponatremia, decreased electrolytes, and decreased nutritional status. Sa madaling salita, naging psychotic ito dahil sa dehydration at malnutrition. Ang sinabi niyang yan ay sinang-ayunan ni Dr. Norma na isang forensic psychiatrist. Sa pagsusuri nitong ginawa kay Claire ay natuklasan niya na ang mga ito pala ay nag-fasting o nag-ayuno ilang araw bago ang nangyaring patayan. Sa interview sa suspect ay kinumpirma ng eksperto na bago pa man mag-fasting ay nakakaranas na siya ng mga hallucination at nakakarinig na rin ito ng mga boses na siya lamang ang nakakarinig. Pero naging full-blown schizophrenic at paranoid na ito nang magdesisyon silang mag-ayuno. Sinabi ni Dr. Norma sa hukom na 100% siyang naniniwala na bago pa man ang krimen at kahit napatay na ni Claire ang kanyang best friend ay hindi naging maayos ang kalagayan nito. Sa kadahilanan na naging madalas pa rin ang hallucinations nito kahit tapos na ang krimen, ang pamilyang Ruiz ay nagkasundo na i-admit si Claire sa National Center for Mental Health sa Mandaluyong. Pagkalipas ng 1 linggo ay medyo nakakausap na ito. Ngunit ang tanging sinasabi nito ay tungkol sa relihiyon at ang paborito nitong paksa na pag-usapan ay kung papaano niya maisasalba ang lahat ng tao sa kanilang mga kasalanan. Sa korte ay ipinakita ng kanyang kampo ang record ni Claire na ito ay isa inilalim sa gamutan mula August 2005 hanggang June 2008. Pero kahit ilang eksperto na ang nagpatunay na meron itong sakit sa pag-iisip, ang hukom ay pumanig pa rin sa prosecutor at hinatulang guilty si Claire sa kasong homicide. Ang pamilyang Ruiz na malakas ang paniniwalang mali ang desisyon ng judge ay agad inasikaso ang pag-apila sa hatol. Pero noong August 28, 2018, ang Court of Appeals ay pumanig sa desisyon ng hukom sa Regional Trial Court. Para sa kanila ay hindi sapat ang statement ng mga doktor na iniharap ng kampo ni Claire para mapatunayan na meron nga itong sakit sa pag-iisip nang mangyari ang krimen. Ang kawalan din ng mga ito ng record na magpapakita na si Claire ay meron nga sakit sa pag-iisip ay hindi nakatulong sa kanilang pag-apila. Nang magsumiti muli sila ng huling appeal, ang kaanak ni Claire sa Supreme Court ay idinagdag ang impormasyon na hindi porket walang record dati na meron itong sakit sa pag-iisip ay nangangahulugan na wala talaga itong sakit sa utak. Ayon sa salaysay ng mga taong nakapaligid dito, bago mangyari ang krimen ay nag-hallucinate na ito. Nang maisugod naman ito sa emergency room ilang oras pagkatapos ng krimen, ay nakakakita pa rin ito ng mga tao na siya lamang ang nakakakita. At si Claire ay napatunayan rin na nakakarinig ng mga tunog nang ito ay ma-confine sa ospital.
Nang ma-review ni Associate Judge Alfredo Benjamin Sabater Caguioa ang lahat ng mga ebidensya ng parehong prosecutor at defense, noong February 19 ay pumanig ito sa kampo ni Claire at sumang-ayon siya na ang nasasakdal ay klaro na meron talagang sakit sa pag-iisip. Ipinag-utos nito na palayain sa regular na kulungan si Claire. Ngunit kahit na absuelto na ay dapat pa rin itong bayaran ang 100,000 pesos na danyos sa pamilya ng biktima. Sinabi rin ni Associate Judge Caguioa na walang panalo sa nangyaring trial sapagkat kahit absuelto, si Claire ay mananatili sa mental hospital at makakalabas lamang ito kung ang mga eksperto ay confident ng hindi magiging delikado ang publiko dito. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.